Purihin, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Glory to God, glory to you, Jesus, glory to you, Holy Spirit. Magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay ng programang ito at nakahandang makinig para po sa inyo. Muli, magandang hapon sa pangalan po ng ating head servant, Brother Alberto Tingarocadyo. Sabi ko nga po sa inyo, napakahiktik po ang schedule ng ating head servant. Imagine, kagagaling niya lang ng La Union. Ngayon, ito na naman. Kaya, pansamantala, tayo po ang naririto sa kapahintulutan po ng ating buting head servant. Kaya, hindi natin siya mapapakinggan. Pero mamaya po sa Veritas, ha? Sa Veritas, huwag kayong liliban doon. Kasi siya po mamaya magbo-broadcast, mag-aangkor doon. Kaya, huwag kayong liliban sa pakikinig doon. Siya po sa ngayon maring pupunta siya na sa may Quezon Ave kasi po may magaganap na combine doon. Kaya nandoon siya, din gano'n na lang yan, malapit lang distansya niyan doon sa lugar na yan, Quezon Ave. Tapos doon sa Radio Veritas, pagkatapos lilipat na lang siya doon. Kaya sa inyo po lahat, happy listening po. In kaso na nakikinig ang ating head servant, Brother Ting, magandang hapon po. At gayon din kay Sister Early, magandang hapon, Sister Early. At si Sister Jo Gonzales. Siya nga pala, mga kapatid, bago ko po makalimutan, para po sa amin mamaya, taga Mirahill Pub Christian. Meron po tayong gawain dyan sa simbahan, sa atin pong simbahan, Mirahill Pub Christian. Dito po sa may Paho. At mayroon po tayong misa, alas 7 po ang atin pong misa. Mga kapatid, tipon-tipon po tayo doon. Kung mari nga po, mas marami, mas maganda. Ang atin pong pari doon ay napakabait din naman, si Father Larry Toledo. Siya po ang ating kura paroko. Kaya nga po, mga kapatid, sama-sama po tayo doon mamaya. Ang magpapahayag at magbibigay po ng mensahe sa katawan po ng ating head servant ay si Brother Jesus Kakal. So, siya po, nag-usap na po kami kanina. Sabi ko sa kanya, pagkagaling mo ng Malabon, divert ka na lang sa simbahan, sa ating simbahan. Kaya po, si Brother Jesus Kakal po ang siyang magbibigay ng mensahe na atasan po. Okay, so sa inyo po lahat, mga kapatid, mapalad po tayo na ngayon ay kapiling natin ang mga taga-Kambal na Cruz. Nako, talaga naman ito mga up-to-date talaga ito. Nasa panguna po ni Sister Eloisa de Castro. Ang bait nito. Niwala kayo. Sa totoo lang, hindi tayo nagsisinungaling. Biro mo, pumasok sa opisina, kala ko mag-good afternoon lang sa amin. Maniwala kayo. Bawat isa sa amin, hindi ko nasasabihin sa inyo, baka kaingitan pa ninyo ako. Binigyan kami ng, hindi ko alam yung paano gagawin yun. Okay? Akala ko, pupuruhin na lang yun, hindi pala pwede yun. Siya po ang masasabing coordinator ng Kambal na Cruz. Na matagal na itong batang to, talaga naman pag hindi nga ba talaga kinalugdan ng Panginoon yan. Pangalawa po, Sister Eufemia Concepcion. Sister Eufemia Concepcion. At ang pangatlo po, Sister Rosalinda Litan. Sister Rosalinda Litan. At pang-apat po, Sister Emeline Ruidera. At meron po silang kasamang baby. Ay, nako, pag makita nyo, talaga namang namumutok-mutok po. Purihin ng Diyos. Hallelujah. May kasama, may dala-dala silang laruan. Okay, dala-dala silang laruan. So, ngayon po, nasa ikalimang linggo na tayo ng paghahanda sa Kwaresma para sa pagmuling pagkabuhay ng ating Panginoon. Okay? So, sa lahat po, nuulit ko po, Mirahill Pub Christian, mamaya po, alas 7, misa. At magtutok po sa atin, Brother Jesus Kakal. In the absence of our beloved head servant, si Brother Jesus po ang naatasan. Kaya be there, magkikita-kita po tayo mamaya doon.
Okay mga kapatid, tuwing Sabado po, meron po tayong napapanood. Huwag niyo pong kaliligtaan yan. Hindi lang po nakikinig kayo ng araw-araw dito sa DWAD. Hindi lang po mamaya makikinig kayo sa Radio Veritas with Brother Ting Arcadio, ang ating mga servant. Ganon din naman, meron po tayong TV program tuwing Sabado, Channel 4. Okay? At doon, mapapanood po ninyo ang nagaganap sa Vigil Overnight, Fellowship, Sunday Gathering, mapapanood po ninyo doon. At doon, alam nyo ba mga kapatid, sa Bulacan, ang dami pong pinagagaling doon. Ang tanong ko pa, paano kayo pinagagaling ng Panginoon? Pag pinanonood lang namin, matyaga sila eh. Masipag sila. Kita mo yun lang kailangan. Kung gusto mo gumaling, manood ka ng programa ng Soldiers of Christ. Yan pong ginagawa nila. Ito mga panahon to, napakahirap po ang pananalapi. Alam niyo ba yun? Okay? Magpa-doktor ka lang, magkano, magkonsulta ka lang, magkano, rinesitahan ka, lalo na. Kung makumpain ka pa, di lalo mabigat. Pero dito po sa ating mother unit na tinatawag na ospital ng ating Panginoon, sabi ng ating head servant, ospital ng ating Panginoon, dito po libre. Libre po. Okay? Now, kung meron man, naglalab offering po tayo, hindi po natin may kakaila yan. Yan naman po yung kung magkanong kinikita doon, yun naman po yung din ang ginagamit sa pangmerienda para sa kinabukasan. Yan po yan. Wala pong ano doon. Ganun po nangyayari yan. Kung may natin ikaw nagsasabi na binabayaran po, nagbabayar po yung mga nagkakansiling dito, kayo maniwala doon. Magkakasala tayo sa Diyos pag yun ang ginagawa natin. Ito'y libre. Now, magkakagastos ka siyempre, pamasahin mo, balikan. Ay, kung kaya mo ba maglakad ka. Okay? Pero masasabi ko sa inyo, yun lang gagastusin mo. Okay? At of course, sapagkat araw-araw, meron po tayong love offering, at araw-araw din naman meron tayong merienda. Ayan, so doon po napupunta yan, yung love offering na yan. Wala pong ibang napupunta yan, maniwala kayo sa akin. Doon po para sa kinabukasan. Kaya po, mga kapatid, masaya po, masaya. Lalo pa pagka araw ng Sabado, doon po parang naghahanda ka para sa araw ng bukas. Okay? Naghahanda ka pag Sabado para kinabukasan Linggo. Kaya sabi ko sa kanila, pagka Sabadong ganyan, pagkatapos ng gawain, yung hindi pa nakapangumpisal, pumunta sa pari, mangumpisal doon. Kasi kailangan natin yan para sa kinabukasan, ang Sunday Gathering. Kaya po, mga kapatid, para sa atin po lahat, sa hapong ito, mapalad po tayo na may mga bisita tayo at mapapakinggan po natin, mga kapatid, ang iba't ibang karanasan kung paano sila nakipaglaban, kung paano sila sumagupa ng mga galaw ng kadiliman, mapapakinggan po natin mamaya. Kaya para po sa ating lahat, mga kapatid ko, itong programang ito, huwag niyo pong kaliligtaan. Kasi, sabi nga ni Sister Jo, dito po sa AD, talaga naman po, medyo nakakarami po tayo ng mga lip-ups. Nakakarami po tayo. Kaya yan po ang advantage nitong programang ito ng DWAD. Siya nga pala, binabati ko po ang staff ng DWAD dyan sa mismong istasyon, mga Padpad Brothers. Okay? Ang atin pong station manager doon, ang Manugang. Okay? So, ang isa pa, ang mataas na katungkulan ay yung mismong anak. Kasi, kwan po yan, mga kapatid. Ang matanda po, dati po yung sekretaryo ni Presidente Marcos, Dumlao. Sekretary Dumlao. Ano po yan? Nung araw po kapanahonan ni Marcos. Kaya mapalad po, sapagkat nakapagtatagpo siya ng isang istasyon at siya po ngayon ginagamit ng non-sectarian po ito. Born again, Katoliko, o iba pa mga sekta. Pwede. Okay? Alam nyo tayo, hindi tayo dapat magdiskusyon. Hindi tayo dapat magdebatihan. Kasi ang salita ng Diyos, ayon sa pananampalataya mo mga kapatid,
Yan ay ibinabahagi, tinuturo. Ba't yan ang pamagdebatihan? Nga, kung inaakala mo, inaakala mo, doon ka maliligtas sa kinalalagyan mo, okay lang. Magrespetuhan tayo, maggalangan tayo. Anyway, isang Diyos lang naman natin pinaglilingkuran. Iba't iba nga lang ang approach. Iba't iba lang pamamaraan. Wag po tayong magkakaroon ng mga gap, ganyan. Nang dahil lang sa pananampalataya, wag po. Kung ano ang pamamaraan nyo, kung ano sistema, yun ang gawin nyo. Ganon din naman kami. Okay? Wala pong ano dito, walang iringan dito. Wala pong kung ano na hamunan ng diskusyon dito, hindi po. Isa lang po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya kinakailangan po, ipakita natin sa Kanya. Okay? Kami naman, yung mga akusasyon, na tayo raw sumasamba sa Diyos-Diyosan. Naku naman, sino naman may sabi sa iyo yan? Kapatid, alam niyo ba, binibigyan lang natin ng paggalang, pagrespeto yan. Okay? Katulad po mapapakinggan natin mamaya sa Ebanghelyo. Si Jesus po, kumbaga, dahil sa papalapit na po siya. Malapit-lapit nang iyayakapin niya ang cross. Si Jesus po, kumbaga masasabi, medyo talaga makikita mo yung kanyang katatagan. Bakit? Hindi sapagkat makasalanan po ang kanyang makakatunggalin. Kung hindi, ayaw nilang tanggapin at kilalanin si Jesus bilang anak ng Diyos. Yan po nakasaad sa Biblia. Kaya kumbaga nalulungkot ang ating Panginoon. Tayo rin ba ganon din? Huwag naman. Huwag naman. Kung ano ang natutunan natin, ano ang kumbaga kinagis natin pananampalataya, yun po ang ating palaguin. Now, doon naman sa ibang mga kapatid natin, sa ibang sekta, ibang denominasyon, go ahead. Kung naakala nyo doon kayo. Walang problema yan. Maggalangan po tayo. Huwag po tayo mag-aaway. Huwag tayo magdidebate, huwag tayo magdidiskusyon. Ang salita ng Diyos, hindi po pinagdidiskusyonan yan. Basta kung para sa'yo, tama ka, di tama ka. Kami naman, pag inaakala naman, tama kami, dito kami. Bakit kailangan pa magdiskusyon? Sa pagkakaalam ko po, ang salita ng Diyos, hindi po pinagdidebatihan. Tulad ng sinasabi ni San Pablo, Apostol, hindi po pinagdidebatihan, hindi po pinagdidiskusyonan yan. Ang salita ng Diyos ay ipinangangaral, itinuturo, at pinalalaganap upang maraming maligtas. Now, kung titingnan po natin yung sistema ng pamamaraan, ng papanong approach, papanong ginagawa, hindi bahala na si Lord doon. Bahala na si Lord. Ang mahalaga, hindi po tayo nagkakaroon ng hidwaan, yung mga baga, nagkakaroon tayo ng division. Huwag po yan, mga kapatid. Kaya po, sa mga sandaling ito, nakakontak na po tayo ng pare para po dun sa Palm Sunday. Nakakontak na po tayo. Ang problema ko na lang yung anibersaryo ng ating Vigil Overnight. Siya nga pala, wala pong magaganap na Vigil Overnight sa labas sa darating na Lunes. Ados po yan. Lahat po dito sa amang probinsya, Bulacan, Cavite, Montalban, Nueva Ecija. Dito po lahat punta tayo dito sa Mother Unit. At ipagdiriwang magpasalamat po tayo sa Panginoon na sa loob ng isang taon na tagalan na naman natin na ipagtagumpay natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Vigil Overnight. Kaya magdala po tayo ng baon. Magbaon po tayo. Kanya-kanyang baon. Pagdating dito, pagsama-samahin natin yung wala, bigyan. Yung meron, ang gagawin, mamigay. Huwag natin ipagdamot yan, biyaya ng Diyos yan. Amen ba? Yan po. At meron po tayong misa. Arinawa, loobin ng Panginoon ang ating puting Obispo Bishop Deogracias Iniegues. Makuha po natin. Bueno, tayo po ngayon ay dadako na po sa pagbasa ng mabuting balita. Okay? Aawit muna po tayo. Liga
Brothers and sisters, ang ating pong ebanghelyo ay hahatid sa atin ng ating mabait at buting coordinator ng Kambal na Cruz, Sister Eloisa de Castro. Good afternoon sa iyo, kapatid. Good afternoon.